napakasarap na nakakagalak na magbigay ng papuri sa Panginoon kasi yung ating kalakasan, yung ating bagong energy sa umaga, no? Hindi natin naiisip, binibigay yun ng Panginoon. Yung ating sinasabi, may nagsabi sa akin na tuwing gigising ka sa umaga, may kadahilanan kaya tayo ay nagigising dahil may plano pa Diyos sa atin. Akala natin tapos na. Akala natin nag-retire na tayo at pupunta na tayo sa beach, mag-retire tayo. Hindi pa yun kasi merong plano ang Diyos sa atin. Tayo nagagalak dahil nandito tayo at pinagbibahagi natin yung ating yung bigay ng Panginoon na kanyang salita at hindi natatapos yung ating pag-unawa sa salita niya dahil alam niya na may kakulangan tayo. Kaya tayo nagagalak sa Panginoon. Ngayon, yung ating pagkagalak, sabihin ko sa English, no, joy. Yung joy, no? Joy is a personal decision to reply or respond to our difficulties in life with faith. With faith. Tagalogin ko, ang pagkagalak ay isang personal na desisyon na tumugon sa mga paghihirap sa buhay o mga pagsubok ng merong pananampalataya. Sinabi sa atin, magalak sa Panginoon. Magalak sa Panginoon. At dahil hindi ka nagagalak sa iyong sitwasyon, kung anumang sitwasyon meron ka, ang Panginoon ang dahilan kung bakit ka nagagalak. Magagawa natin ito lagi kahit tayo merong pagsubok. Mahirap magbuhay. Napakahirap ng buhay. Pero napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Tandaan natin yan kasi pag hindi natin tatandaan yan, mawawala tayo ng landas. Tatandaan natin. Yan, napakabuti ng Panginoon kasi binigyan niya ako ng bagong aklat. Nakalagay ito, ang Bible, Pinoy version. So, pinag-aaralan ko ito kasi meron siyang may mga salita itong ating binabasa na medyo malalim yung Tagalog. Kaya ako ngayon, meron itong translation na Taglish. Which is, sabi ko, ang Panginoon na mayroon sense of humor kasi sabi niya, kung hindi mo ito naintindihan, bibigyan kita ng aklat na maintindihan mo. Yun. Ito ngayon, nandito na tayo sa huling kabanata ng unang aklat ni Samuel. Nasa wakas na tayo. Nasa kahuli-hulihan na tayong takda. Ngayon, habang tinatapos natin ang aklat na to, tinitignan natin ang isang kalipunan ng mga pagkakaiba. Nagsisimula ang aklat sa tabernakulo, magwawakas ito sa trahedya. Nagbubukas ito sa pagsamba, gaya ni Elkanah at Hana, ang taunang paglalakbay sa tabernakulo upang sambahin ang Panginoon. Ngunit hindi ito nagwawakas sa pagsamba. Ito ay magwawakas sa trahedya. Nagsisimula ito sa pagsilang ng isang propeta, si Samuel. Magwawakas ito sa pagkamatay ng isang politiko. Nagsisimula ito nang dininig ng Diyos ang panalangin ng isang babae, si Hana. At nagwawakas ito nang hindi marinig ng Diyos ang panalangin ng isang pari. Ng isang hari. Actually, yung pari, pinatay niya. Ang lahat ng iyon, ganun pa man, ay paghahanda para sa susunod na nakalinya sa trono. Kilala niyo naman kung sino siya, no? Na nakilala na natin at ganap na makikilala sa kanyang kaharian sa susunod na aklat ni Samuel. Yeah. Lahat ng ito ay paghahanda sa paghahari ni Haring David, ang pinakamahalagang hari ng Israel, ang taong ayon sa sariling puso ng Diyos. Sa Ingles, a man after God's own heart. Yan. A man to fulfill God's purposes. O sa Tagalog, ang taong tutupad sa mga layunin ng Diyos. Ang sinabi ni Propetang Samuel kay Saul, aagawin sa iyo ng Panginoon ang kaharian mo, ibibigay niya sa iba. Yung mas qualified, mas mahusay. Sino yun? Si David. Si David mas mahusay. Bagamat si David ay technically mas mahusay siya kay Saul, meron siyang kahinaan, hindi siya perfecto. Si David, isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos, pero isang tao lang siya, minsan hindi siya sumusunod. Minsan hindi. Para tao din siya, para din tayo. Meron siyang kahinaan. Pero datapot, ang pangkahalatang tema ng buhay ni David ay siya yung umaayon sa puso ng Diyos. Hindi maitatago na may mga pangyayari sa buhay ni David na medyo nasasabik tayo pagka nagbabasa.
Isa sa mga napunan natin ay si David ay nasa maling panig. Iniwan niya ang Israel. Nakipagsanib puwersa siya sa mga Filisteo. Sinakop ang isa sa mga kuta sa timog. Isang maliit na outpost border town na kilala bilang Ziklag. Sumama siya sa kanila upang makipagdigma laban sa Israel, laban kay Haring Saul, yung boss niya dati. Pero hindi na siya sasama sa labanan this time. Sinabi ng mga pinuno ng Filisteo, wag na nating isama si David kasi tuso yan eh. Tuso yan. Inaaway natin ang matandang amo niya, ang biyanan niya. Biyanan niya si Saul. Ayan. Siya ay isang oportunista. Sa kainitan ng labanan, baka lumipat ng panig yan. Patayin tayo. Yan ang isip ng mga Filisteo na maaaring nga mangyari. Ngunit ang katotohanan, si David sa loob ng 1 taon at 4 na buwan, sinabi yan sa Samuel 27:7, masasabi natin na siya ay nag-backslide. Yun yung gusto kong maging term, backslide. Nag-backslide siya. Nasa maling panig siya. Siya ay nasa panig ng mga Pilisteo. Isipin nyo, 1 taon at 4 na buwan, wala siya sa panig ng mga Israelita. Nagkunwari siyang naglilingkod sa interes ng mga Pilisteo upang sumalakay sa timog. Sa mga nakalipas na kabanata, mapupunan natin na ginawa ni David ang pagsalakay na ito laban sa kaaway ng Juda. Kaya pinalakas na niya nagpaplano na siya, yung future niyang plano, na palakasin ang kanyang kaharian sa hinaharap. Hindi niya sinasabi ito dun sa boss niya, kay Akish. Ngayon, nagsinungaling siya at sinabi kay Haring Akish, ang pinuno ng Pilisteo, na nilusob niya ang mga lungsod ng Juda, pero hindi naman. Ang totoo, tinutulungan niya ang lungsod ng Juda sa pamamagitan ng pagsakop ng ilan sa mga kaaway nito pababa sa timog. Kaya siya ay nasa maling panig. Siya ay nagpapanggap na naglilingkod sa interes ng kaaway. Ngayon, alam natin si David ay nasa maling panig. Sinabi ng mga pinuno ng mga Pilisteo na hindi natin siya kailangan. Tuso siya, nasabi natin kanina. Sabi niya, bumalik ka na sa Ziklag. Bumalik ka na. Nagdahilan na lang sila. Ngayon, ano ang nangyari? Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Ziklag, naroon ang mga Amalekites. Ito na. Sinunog ang buong kampo at binihag ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak. Ngayon, balikan natin ang nangyari sa mga Israelita sa aklat ng Exodo. Nang umalis ang mga anak ng Israel sa Ehipto, sila ay patungo sa lupain ito, yung lupang pangako, Promised Land. At sa daan, ilang sandali pa matapos na umalis sa Ehipto, nalampasin nila ang isang lugar na tinatawag na Rephidim. Kung natatandaan niyo yung ating pinag-usapan, matagal na to, ng ilang panahon pa, yung sa Exodus. At isang grupo ay sumalakay sa kanila na tinatawag na mga Amalekites. Ngayon, sinalakay ng mga Amalekites ang mga nasa likuran, ang mga mahihina, yung matatanda, hinaras nila at pinatay ang ilan sa kanila. Ngayon, kaya naganap ang isang labanan, dito ngayon pumapasok si Moses sa Exodus. Tumayo siya sa tuktok ng bundok, tinaas niya ang kanyang mga kamay. Pagka tinataas niya ang kamay niya, nangyayari na nanalo ang mga Israelites. Of course, mapagod siya. Pag binaba niya ang kamay niya, matatalo sila. Pasok ngayon. Sino yung pumasok doon? Si Aaron tsaka si Hur. Very good. Yan. Si Aaron tsaka si Hur, pumasok doon, tinaas ang kamay niya, pero napagod ni sila, binaba siya sa batuhan. Kaya sa may bato, parang nakataasan. Kaya, long story short, nanalo sila sa laban. Ngunit sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, alalahanin mo ang mga Amalekites na to. Dahil isang araw kakailanganin mo na sila'y lipulin mo ng lubos. Sapagkat kung hindi mo gagawin, ikaw ay magkakaroon ng pakikipagdigma kay Amalek, salin lahit, from generation to generation. Kaya nagdaan ang ilang panahon at dumating tayo sa panahon ni Samuel. Napakatagal na panahon, no? At isang araw, kinausap ng Panginoon ang propetang si Samuel at sinabi, pumunta ka kay Haring Saul, sabihin mo to, na ito yung tinatakda ko kay Moses. Natapusin na si Amalek. Ito ang araw kung kailan mo lilipulin ang karumaldumal, ito yung term, karumaldumal na bansang ito. Kaya lumabas si Saul upang makapagdigma, chapter 15 ng 1 Samuel, nakipaglaban sa mga Amalekites, bumalik at nag-ulat sa propetang si Samuel. Sinabi niyang ginawa niya ang lahat-lahat sa iniutos ng Panginoon. Ang Samuel nagtanong, nagduda. Sinabi niya, kung nagawa mo na ang lahat, bakit nakakarinig ako ng mga hayop sa likuran mo? Yan.
bakit may mga baka? At bakit buhay pa yung hari, si Agag? So ibig sabihin, hindi niya ginawa ng tuluyan ang dun sa inkwento nila sa mga Amalekites. Kaya hindi na muling sila kwento, ito ay isang ganap na hindi pagsunod. Ito ay disobedience. Kaya iniwan ni Saul ang buhay ng hari, iniwan niyang buhay ang hari, si Agag, no? Pero pinatay ni Samuel ang hari. Ngunit malinaw naman, marami pa rin Amalekites ang nakatakas. Kaya kahit sabi ni Saul, ginawa ko ang lahat, napakarami, 400 pa yung nakatakas. Di balik, kung pasampu-sampu lang, kaya 400. Sa chapter 30, fast forward tayo, nilusob na nga ng mga Amalekites ang Ziklag. Ito na tayo, papasok na tayo dito. Ito na yata ang pinakamababang punto sa buong buhay ni David, o isa sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. 1 taon at 4 na buwan siya ay nasa bansang Filisteo. Walang naitala na salmo ang isinulat ng panahon na yon, na nasa lupay siya ng Filisteo. Hindi siya nagdadasal. Hindi naghahanap ng gabay sa pagsunod sa Panginoon. Pero ngayon, manunumbalik na ang lahat. Magbabalik loob si David. I mean, sobrang obvious, di ba? Lagi ito nangyayari. Nakakalimutan natin tumawag sa Diyos. Pagka okay ang lahat, everything's working well, pero nakakalimutan natin tumawag sa Diyos. Di ba? Okay naman eh, di ba? Pero pagka ito na, may problema na, Diyos ko! Nagiging mga taong madasalin tayo pag nagbabagabag tayo. Yan. At si David ay magsisimula na uling tumawag sa Panginoon. Nalungkot siya dahil isipin mo, ang kanyang sariling bansa, ang Israel, ay laban sa kanya. Ibinalik ni Saul ang kanyang hukbo at ang mga ito ay laban kay David. Laban kay David ang mga Israelita. Si David kasi tumakas patungo sa bansang Filisteo, ang mga kaaway ni David, napopuot sa kanya. Sinabi ng mga pununo, hindi namin kailangang makasama to. So, inetsapwera siya. Tinanggihan siya ni Saul. Tinanggihan ng kanyang bansa, tinanggihan ng mga Filisteo. Ngayon, ang sarili niyang mga tauhan, gusto siyang patayin, batuhin, dahil sinisisi siya dun sa nangyari. Ano yung nangyari? Kasi sa kanilang pag-alis, bumalik sila, nakitang nawala ang mga pamilya at ari-arian, inisip nilang patay na ang kanilang mga asawa at anak, bagamat hindi sila sigurado. Sabi nila, sinunog nila ang aming lungsod. Lahat ng aming pag-aaral, tinuon nila, ito ang kasalanan mo, David. Sinisi. Nangyayari ang nakakabahalang sitwasyon na ito upang ibalik si David para bumaling sa Panginoon. Ginagawa ng Panginoon ito para kay David. Sinasarili ni David ang kanyang mga gawa. Ngunit ngayon, ang mga bagay magbabago na. Ngayon sa verse 6, sinabi dito, ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ito na yung pagbabago. Ito yung turning point niya. 1 taon at 4 na buwan, siya ay nasa bansang Filisteo at hindi nagsulat ni isang salmo, pero ito na ang pagbabalik loob. Sabi dito, pinapalakas niya ang kanyang loob o sa isang translation, ang kanyang puso para sa Panginoon. Paano daw yon? Ang isa sa mga ito ay awit 42. Sabi ni David dito, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos na uho kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Inglesin natin. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Pamilyar sa atin to. Ito yung isa sa mga kantang kinalakihan natin. Ngayon sa verse 3, sabi dito, araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y may mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwin na iyong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagkakwento si David ng kanyang sitwasyon, ng kanyang kalalagayan. Ngunit pagkatapos ito, sa verse 5, sinabi dito, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Ang nangyayari, kinakausap niya yung sarili niya. Kinakausap niya ang sarili niya para palakasin ang kanyang sarili sa Panginoon. Ano ba? Magising ka.
Sabi dito, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala. Yun. Siya ang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Yan. Ganda na, no? Ngayon, paghambingin natin si Saul tsaka si David. Si Saul ay naghanap ng isang espiritista nung wala siyang makausap. Dahil hindi siya kinakausap ng Diyos. Ibang-iba tong si David. Pagkatapos na mahigit na 14 na buwan, wala siyang communication sa Diyos, pero ito na siya, tumatawag siya sa Panginoon at pinapalakas pa niya yung kanyang puso para sa Panginoon. Sinasabi niyang magtiwala ka sa Diyos. Sinasabi niya sa sarili niya, magtiwala ka sa Diyos. Hinihikayat ni David ang kanyang sarili para sa Diyos. Ngayon, sa 1 Samuel 37-8, sinabi ito sa chapter 7, sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod at dinala naman to ni Abiatar. Bakit niya pinakuha ang ephod kay Abiatar? Ito yung ephod. Isang vest na sinusuot ng mga namumunong pari noong mga panahong yon. Dahil may 2 bato sa loob, isang Urim at isang Turim, itim at puting bato yon. Nandun sa may bandang gitna. Sa ganyang paraan, malalaman ng pari ang kalooban ng Diyos gaya ng tinakda sa batas ni Moses. Ngayon, aalalahanin kung ano ang sinabi nito tungkol kay Saul. Nasulat na ang Panginoon ay hindi magkasalita kay Saul sa pamamagitan ng propeta o sa pamamagitan ng Urim. Sabi nito, at ang dahilan kung bakit hindi nakikipag-usap ang Diyos kay Saul, dahil pinatay ni Saul ang mga pare sa Nob. Pinapatay niya sa 1 Samuel 22. At ang huling pare, buti na lang, ang lalaking may ipod, nakatakas. Ang kanyang pangalan nga ay yung si Abiatar. Yan. Kaya tumakas siya kay Haring Saul, nasumpungan niya si David, sumama siya kay David. Alam ni David na mayroon siyang Urim at Tumim sa ephod niya. Kaya sabi niya, halika dito paring Abiatar, alamin natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Yan. Ngayon, sa chapter 8, sa verse 8 ng 1 Samuel 30, sinabi dito, nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko pa kaya sila? Sabi niya, sige, habulin ninyo. Sabi ng Diyos, maabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. Verse 9, hinabol nga ni David ang mga Amalekita, kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. Lagi nating binabanggit na ang lugar ng Siklag ay nasa south o sa may yung daan pababa sa timog. Yan siya. Nando doon ang Siklag. Ito ay isang bayan sa hangganan at ang Besor ay isang batis o brook na patungo sa Mediterranean Sea papuntang kanan. Kanan ko, kaliwa nyo. At iyon talaga ang nagmarka ng hangganan ng Juda at ang katapusan ng lupang pangako sa timog. Ngunit dahil umalis na siya ng ilang araw, nakita ng mga Amalekites ang kahinaan, pinasok sila, sumalisi. Yan. Ninakawan ang kampo, sinunog ang kampo. Kaya't hinabol sila ni David at ng kanyang mga kawan. Ngunit pansin, dun sa chapter 30 verse 10, nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Pansinin, 200 yung naiwan, so naiwan sa kanya 400 kasi 600 lahat, di ba? Kasi napapagod na sila, nagmarcha na sila, paakyat, pabalik sa Hilaga. Yung the rest of them, dumiretso pababa, papuntang timog. Yan. Ngayon, yun yung naiwan natin dun nung isang linggo, nag-verse 11 na tayo. Verse 11, sa daan may nakita silang isang kabataang Ehipsyo. Dinala ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 kumpol na pasas. Matapos kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain ni umiinom. Tinanong siya ni David, sino ang Panginoon mo at taga saan ka? Ako po'y Ehipsyong alipin ng isang Amalekita. Iniwan na ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na akong may sakit. Gusto kong basahin sa inyo dito sa isang translation na to, verse 11, sinabi kasi, ang kinakain niya ay yung igos, fig yun eh. Binigyan siya ng fig. Yan. At ngayon, malalaman natin kung paano hindi pinapahalaga ng mga Americans ang kanyang alipin. Sabi dito, may sakit na yan. Iiwanan na natin, hamon siya na siyang mamatay. Ganon kalupit
ang mga Amalekites sa kanilang mga alipin. Iiwanan lang sila sa lugar hanggang sa mamatay at mabulok. Ang lingkod na ito ay taga-Egypt. Iniwan na lang. Sa verse 14, sinabi dito, nilusob po namin, ito yung kwento ng taga-Egyptio, nilusob po namin ang teritoryo ng mga Kereteo, o sabi dito ay Cherethites ng Negev, ayan, sa tibok ng Juda. At ang teritoryo ng angkan ni Caleb, sinunog po namin ang buong Siklag, sabi nito. Ngayon, si David, buti na lang, sa wakas, nagbalik na siya, loob na siya sa Panginoon. Sa isip niya, sapat na ang mga nakita ko at mga nangyari sa akin. Ako'y labis na nababagabag, kaya palalakasin ko ang aking loob sa Panginoon at uunahin ko ang Panginoon. Hihintayin ko ang pasya ng Diyos. At dahil ganito na nga ang kanyang pag-iisip, nagkataon na nakahanap na siya ng isang Egyptian. Nagkataon lang? Parang nagkataon lang, no? Pero hindi eh. Nakita lang niya taga-Egypto na alipin to, makakuha siya ng impormasyon. Ito yung sinasabing provision ng Diyos. Ito yung pagtugon sa ating pangangailangan. Bago natin hingin, binibigay na ng Panginoon. Madalas kaya pinapahayag ito sa mga salita dahil pinapaalala sa atin na ang Diyos nagbibigay sa atin bago pa lang natin iniisip. Yan. Ito ay bilang tugon ng Diyos kay David na bumaling sa kanya at naghihintay ng kalooban ng Diyos dahil nga nagbalik loob na si David sa Panginoon. At sabi nga, now he's seeking the will of God. Nagbago na. Verse 15. Maaari mo ba kaming samahan sa mga tulisang yan? Tanong uli ni David. Kung ipapangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos na ako hindi ninyo papatayin ni ibabalik sa dati kong Panginoon, ituturo ko sa inyo ang lugar ng mga Amalekita. Sagot ng Ehipsyo. Verse 16. Tinuro nga ng alipin ang kampo ng mga Amalekita. Nakita ni David na kalat-kalat ang mga ito. Sila'y, take note, masasayang nagkakainan, nag-iinuman at nagsasayawan. Nagpa-party sila. Nagpapasasa sila sa kanilang mga samsam sa Filistia at Juda. Kinaumagahan, verse 17, lumusob sina David at pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang gabi. Tagal, no? Wala silang itinirang buhay maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ng kanilang mga kamelyo. Tigil tayo dyan. Kasi, medyo nakakatawa kasi, ang sabi, walang nakatakas, maliban sa 400. Napakarami yatang tumakas no? Di ba? Di balik ko nga, pasampu-sampu lang, pero ito 400. So, 400, parang kasing laki ng hukbo ni David. Kasi di ba, 600, 200 yung umuwi, tapos 400 yung sumama sa kanya. Ang nakatakas, 400. What's up with the 400? Kanina pa tong 400 na to eh. Pero oo, sabi nila, walang nakatakas yung 400 lang. At nakatakas sila dahil nakasakay sila sa alin? Sa kamelyo. Ayan. Okay. Sa bahaging yun ng mundo, umaasa sila sa mga camel. At maaari mong isipin, camel lang yan, nabagal yan. Sige, pag-usapan natin ng mga camel. Alam nyo ba na ang full speed ng isang camel ay aabot ng 40 miles per hour? 40 miles per hour. Nung una kong tinignan ko yung iba-ibang, nag-google ako, sabi ko, totoo kayang mabilis ang camel dahil ginamit eh. 40 miles per hour. At ang kabayong pangkarera, take note, ay umaabot sa pagitan ng 45 to 50 miles per hour. So, napakalita diferensya, di ba? Ang diferensya lang, ito, ang mga camel ay maaaring mabuhay sa konting pagkain at inumin. Yon. Yung lakas sa burst ng lakas, kabayo. Pero sa endurance, camel. Maaari silang uminom ng hanggang 52 gallon sa loob ng 3 minuto. 52 gallons ng tubig sa 3 minuto. At hindi na nila kailangan uminom pa ng tubig sa loob ng 15 days. 15 days. Kaya sila ay mga kamangha-manghang mga hayop, mga alaga. Kaya kung maghahanap kayo ng aalagaan, camel. Ayan. Sipin nyo, 3 minutes tapos na yung feeding nyo, no? 15 days, iwanan nyo, magbakasyon kayo. Diba? Yan. Yan. Mahirap sumakay. Yan. Verse 18. Mamaya na yung camel. Verse 18. Nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang 2 asawa ni David.
Ayan, bawi na. Verse 19. Verse 19, isa man sa kasamahan nila ay walang nabawas, matanda't bata, maging sa kanilang mga anak. Nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalekita. Lahat, in yung word, lahat ay sinamsam. At sinamsam pa ni David ang mga tupa, mga baka, ang mga ito'y pinadala niya sa kanyang mga tauhan pa uwi. Sinabi nila, ito ay samsam ni David. Tigil tayo muna. At iyon ay dahil siya ay nagbalik loob sa Diyos, kaya ganito ang kanyang mga blessings. At ang Diyos ay naglaan ng sagot. Providence yan. Yan. Tinuro siya dito sa isang Ehipsyo, alipin ng Amalekites, dinala siya sa kampo, binawi ang lahat. Tingnan nyo naman yung turn of events, no? Dahil dun sa pagbabalik loob niya, ibinigay niya to, yung direksyon. Verse 21, nang makabalik sina David sa batis ng Besor, sinalubong sila ng 200 tauhan niya na hindi nakasama dahil sa matinding pagod. At siya'y kinumusta niya. Ito yung mga umaawit ng baka naman. Di ba? Kasi wala silang dala, di ba? Sa mga nakasama ni David, ay may mga makasarili at maramot. Sinabi ng mga ito, huwag nating bibigyan kahit ano yung mga hindi sumama sa atin. Ibigay lang natin sa kanila ang kanilang asawa at mga anak at paalisin na natin sila. Napakasama na ugali. Isipin nyo, no? Kasamahan natin, tapos hindi nyo sharean. Matanong natin, bakit ganon sila? Makasarili. Ngayon, babalikan natin, yung mga taong ito na naging tauhan ni David, sila ay kung saan-saan nanggaling. Sila yung mga may utang. Sila yung mga nahihirapan, sila yung marahil may mga nakatagong galit. Yan. Sila yung mga ganon. Iyon ang klase ng tauhan ni David. Una, gusto nilang patayin si David. Ngayon naman, hindi nila gustong bigyan ng mga taong ito ng anumang palugit. Hindi sila marunong ng diplomasya. Yan. Sama na ugali. Verse 23. Ngunit sinabi ni David, hindi tama yan, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay pinagkaloob sa atin ni Yahweh. Iniligtas niya tayo at binibigay niya sa ating mga kamay ang mga kaaway na lumusob sa atin. Ito uli si David. Si Yahweh na naman. Yan. Ganyan ang tuloy-tuloy na ang kanyang pagbabalik loob. Kita niyo ha? Nagkaroon siya ng hinaharap niya ngayon yung problema to. Mga tauhan ko nagkakagulo. Ano sabi ni Yahweh? Yan. Ngayon, nasa kamay ng Panginoon ang mga biyayang to. Siya ang magdi-decide para dito. Ang mga lalaking ito hindi pamilyar sa salita o batas ng Biblia. Si David may kaalaman sa Biblia. Nire-recall niya itong mga to. Alam niya yung batas. Ito ay isang bagay na sinabi ng Panginoon sa aklat ng mga bilang o ng Numbers kay Moses. Ito ay sinabi sa teksto ng Numbers 31. Sa chapter 31 siya sinabi dito, ang sinabi ni Yahweh kay Moses, tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matatandang pinuno ng bayan at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos, hatiin ninyo. Ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa ay para sa taong bayan. Kaya oo, sa isang banda si David ay napakabuti, ngunit sa kabilang banda, kumikilos lamang si David sa pahayag ng kautusan ni Moses na galing din sa Panginoon. Ito ay isang president na tinakda nung panahon ni Moses, gusto lang itong ipaayos o ipatatag through David ng Panginoon. Ito ay isang magandang panuntunan. Ito ay isang magandang prinsipyo ng pagbabahagi o ng sharing. Kapag ginamit ito sa pangkasalukuyang regulation o ng pamumuno ng ating simbahan. Ngayon, ba't ko sinabi yun? Halimbawa, may ilang tao na tinawag sa mission field. Tinatawag silang lisanin nyo ang inyong tahanan, aalis sila sa kanilang comfort zone at pupunta sa ibang lugar. So magmi-mission sila. Napakahirap nun kasi iiwanan yung mga pamilya nila. Hindi sila maaaring pumunta sa labanan o sa mission nang walang supplies, nang walang gamit. At hindi sila makapunta kung hindi sila pinadala ng kanilang congregation o kanilang mga simbahan. May mga pupunta at may mga nagpapadala. At mayroon tayo, yung mga nagpapadala tayo dito, ng mga supply na wala sila. At maaari tayong manatilig nasa background lang, meron tayong mga supply. Yung mga gagamitin ng mga nasa mission field. Anong supply yon? Maaari natin gamitin ang ilan sa ating mga pananalapi o ilang paraan na para ipakita na sinusuportahan natin ang gantong mga gawain.
Masasabi natin, natutuwa akong may puso ka para sa pagsisilbing to, pero ito, susuportahan kita. Ito yung way ko para suportahan kita. Yung way natin. Kaya pag nagpapadala tayo para sa mga sa mission, yung mga pastor, yung mga simbahan sa ibang bansa, yun ang ating suporta doon. Ngayon, sa aklat ng mga taga-Pilipos, sumulat si Pablo sa simbahan ng Pilipos. Sinabi niya dito, sinusuportahan nila ang ministeryo ni Pablo. At sa pinakadulo ng aklat ng mga taga-Pilipos, sinabi niya, nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin, gayon pa man, nagawa mong makibahagi sa aking paghihirap. Sa katunayan, yan ang paksa ng ating pag-aaralan sa English service. Yan. Marami pang mga halimbawa niyan tulad sa Thessalonica, pero baka maubos na yung oras natin. Verse 24. Kaya pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat, maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian. Verse 25, mula noon, iyon ang naging patakaran ni David sa paghahati ng mga samsam, at ito'y sinunod ng buong Israel. Verse 26, pagdating sa Siglag, pinadalhan ni David ng bahagi ang mga kaibigan niya at ang pinuno ng bayan sa Juda. Ito ang bahagi ninyo sa mga nasansam namin, sa mga kaaway ni Yahweh. Pinadalhan din nila ang mga taga-Bethel, marami siyang pinadalhan, hanggang sa Hebron. At ang lahat ng lugar na narating ni David at ang ng kanyang mga tauhan. Hindi ko na binasa kasi mahirap i-pronounce yung iba eh. Nung siya ay nasa Juda, bago siya gumugol ng 1 taon at 4 na buwan sa bansang Pilisteo, matandaan na may mga pinuntahan siya mga lugar kung saan siya nagtago. Yun ang mga lugar na yon. Marami siyang pinagtaguan. Ngayon, nagpadala siya ng pagkain doon sa mga yon para sa kanyang pasasalamat dahil binigyan siya ng magandang tulugan o pagtataguan. Yun ang kanyang kabayarang pinansyal para sa mga taon na tinatago nila si David. Para makatakas siya kanino? Kay Haring Saul. Yan. Chapter 31. Ito na yung pinakawakas. Dito sa chapter 31, ito yung pinangyarihan ng labanan na dapat sinalihan ni David kasama ng mga Pilisteo. Pero hindi siya tumuloy. Kaloob ng Diyos na hindi siya tumuloy. Dahil ayaw ng Diyos na magkaroon siya ng conflict dito. Verse 1, dinigma ng mga Filisteo ang mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas, at marami sa kanila ang namatay sa bundok Gilboa. Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Pilisteo. Pinatay ng mga Pilisteo sina Jonathan, Abinadab at Melki-Sua, ang mga anak ni Saul. Nalulungkot akong basahin to. Si Jonathan kasi napakabuting kaibigan. Yung meron kang mabuting kaibigan na matay, sipin mo yung conflicting feeling dun kasi, sipin mo kung si David nandun, at nakita niya namatay yung kaibigan niya. Ngayon, hindi pa niya nalalaman yung balita eh. Ngayon si Jonathan ang nakakaalam na si David ang susunod na hari. Kahit na noong panahon yun, si Jonathan dapat ang susunod para maging hari. Siya yung next in line. Pero alam niya na si David ay tinawag ng Diyos. At kontento na siyang maglingkod sa likod ni David. Pero hindi yun matutupad kasi nga dito namatay si Jonathan din. Verse 3, napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul, at nang siya'y makita at panain ng mga manunodla, si Saul ay malubhang nasugatan. Yan. Ginamit nga dito, araw in English dito. Nang makita, kaya sinabi niya sa tagadala ng kanyang gamit pandigma, saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganong yan, at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito, kaya't binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Gusto kong i-rephrase yung verse 4, kasi sa verse 4 sinabi dito, linggo natin, sinabi niya sa binatang tagadala ng sandata niya, bunutin mo ang espada mo at saksakin mo ako para di ako pagtripan ng taong yon na walang kinikilalang Diyos, mga pagano. So ayaw niyang pagtripan siya ng mga paganong to. Verse 5, nang makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang sarili.
Kaya ng araw na yon, sabay-sabay na namatay sina Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang kanyang tagadala ng sandata, at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Interestingly, walang nakatakas. Amalekite sa katakas, no? Dito walang nakatakas. Binanggit ang tagadala ng sandata na nagpakamatay tulad na nangyari kay Haring Saul. Bumalik ulit tayo sa ilang chapters, chapter 21 at chapter 22. Si Doeg, natatandaan nyo, Edomita. Siya yung pumatay sa 85 na priests na sa Nob. Ibig sabihin, marami siyang, yung ginamit niyang pampatay sa sarili niya, yun din ang same na espada na pinatay sa sarili niya na pinampatay niya sa mga pare. Just ito. Ito na ang katapusan ng buhay ni Saul. Wakas na siya. Siya ay namatay. Isipin mo na baka sa huli, baka lang, magdasal siya ng pagsisisi. Pwede siya sabihin na, Diyos ko, last ko na to. Patawarin mo na ako, tulungan mo ako. Pero wala yun, walang panalangin ng pagsisisi. Pride pa rin. Ang tanging bagay na inaalala ni Saul ay yung paglaruan siya ng mga Pilisteo. Yun lang ang concern niya. Ayokong paglaruan ako. Pride. Nakakahiya yun. Kung ano ang hitsura ko kapag siya ay namatay. Ganyan si Saul. Image. Politiko. Ito ay tungkol sa image. Hanggang sa huli. Image ba yung iniisip natin? O yung ating kalalagayan sa Panginoon? Mamimili tayo. Verse 7. Nang makita ng mga Israelitang nasa kabila ng libis at ng ilog Jordan na tumakas na ang hukbo ng Israelita, at nang mabalita ang napatay na sina Saul at ang tatlong anak nito, nilisan nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin. Kaya't nang dumating ang mga Filisteo, dito na sila nagkuta. Kinabukasan, nang puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay upang samsaman, natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng kanyang tatlo niyang anak. Tigil tayo dyan. Kung susundan natin ang kwento sa susunod na libro, sa pangalawang Samuel, exciting to, higit pa natin maunawaan yung ilang pang mga aral. Sabi sa kabanatang to, isang batang Amalekite ang tumakbo kay David sa 2 Samuel chapter 1. Isang Amalekite ang tumakbo kay David, nagsabing patay na si Saul. Tanong ni David, paano mo nalaman? Ang sagot, dahil pinatay ko siya. Ang Amalekite na to, opportunist rin, sinungaling. Kasi isip niya, gusto niyang magkaroon ng pabuya kay David, yung susunod na hari. Very interesting kasi ang mismo mga taong dapat na nilipol ni Haring Saul, ang mga Amalekites, ayon sa salita ng Panginoon, mula pa sa panahon ni Moses hanggang sa pagkamatay ni Haring Saul, sila yung peste. Peste. Tinik sa kanyang tagiliran. Tinanong ko ang asawa ko, ano pa ba yung ibang mga word? Ang tagal namin nag-isip. Ang word parasite. Iniisip ko parasite. Ngunit maihambing natin ang mga Amalekites sa isang uri ng laman o isang flesh. Konting diskusyon lang muna ito para mapag-usapan natin. Isang paalala sa atin na kapag hindi natin binigyan pansin ang utos sa atin ng Panginoon, ito ay magiging tinik sa ating tagiliran o pahirap sa buhay. Sinasabi sa Biblia ang patungkol sa flesh. Tulad ng sinasabi ng Diyos kay Moses, si Amalek ay magiging iyong kaaway sa walang hanggan, from generation to generation. Pagdating sa laman, pagdating sa flesh, sinabihan tayong huwag tayong mag-compromise. We never compromise. Yung bagay, gawain, activities, we're told to crucify the flesh. At para malaman natin ang iba pang nangyari sa Amalekite na to, kailangan abangan natin sa sunod na kabanata. Verse 9. Nakita ko kasi si Kuya Alex. Pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kasuotang pandigma nito. Pagkatapos nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain ng mga Pilisteo upang ibalita ang magandang pangyayari sa lahat ng tao at sa mga templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Verse 10, ang kasuotang pandigma ni Saul ay inilagay nila sa templo ni Astarte at ibinitin ang kanyang bangkay sa pader ng Betsan.
Verse 11, subalit nabalitaan ng mga taga-Jabes Gilead ang ginawa ng mga Pilisteo kay Saul, nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma. Magdamag silang naglakbay, kinuha sa Betsan, dinala nila ang mga ito sa Jabes at doon sinunog. So, all-nighter. Nag-all-nighter sila na naglakad. Distansya kasi ng Jabes Gilead at ng Betsan ay 6 na milya, 6 miles. Kinakailangan na maglakbay, magdamag dahil mas patagal sila maglalakbay sa gabi. At kasama pa dito ang paglalakbay sa libis ng ilog, mas mahirap daw yon. At kasama pa dito ang paglalakbay sa ilog Jordan, modern day Jordan, patungkol sa Israel, at sinabi ito ng mga ilang scholar. Bakit daw ginawa ito ng mga lalaki sa Jabes Gilead? Ang sagot, dahil liligtas ni Saul ang kanilang kampo. Matatanda natin, sa chapter 11, nagsisimula pa si Saul sa kanyang paghahari, nagpapa-impress pa siya. Sinasabi nito na si Nahas na Ammonite ay nakatagpo at nagbanta sa mga lalaki ng Jabes Gilead. Long story short, si Saul ay nagbuo ng hukbo at nilusob ang mga Ammonite at nilabanan si Nahas at ang mga Ammonita, tinalo sila. Kaya tuwan-tuwa ang mga taga Jabes Gilead at si Saul ang kanilang naging hero, bayani. Si Saul. Kaya yon hindi nila malimutan. Kinakantan pa nila, hindi kita malilimutan. Yan. Verse 13. Pagkatapos, kinuha nila ang mga buto at binaon sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. Ang sabi, nag-fasting sila ng 7 days. 7 days. At dito, nagtatapos ang unang aklat ni Samuel. Dito din nagwakas ang buhay at kaharian ni Haring Saul. At si Haring Saul ay hari ng 4 na dekada. 40 years. Ngunit sa pagtatapos ng 40 years, ang Israel ay walang natamo. Wala man lang dumagdag sa kanilang mga lupain. Wala silang lupa. Di sila lumago sa anumang direksyon tulad na mangyayari sa panahon ng paghahari ni David at ni Solomon. Kaya exciting yung second book ni Samuel. 40 years, walang nangyari. Maganda yung English eh. They gained no ground. Yun. Walang nangyari. Ngayon, tanongin natin ang ating sarili. Pinag-usapan namin kayo ng umaga yung pagkamatay. Sabi ko, kapag namatay tayo, at mangyayari yun, una-una lang, maliban kung babalik agad ng Panginoon, kapag namatay ka, hanggang saan ang narating mo nung saan ka nagsimula? Sa English, how far have you gone from where you started? Kasi, masasabi natin yung ating pagiging Kristiyano, yung tagal ng panahon o yung maikling panahon, ano yung nagbago? Ano yung nangyari? Have we gained ground? Walang kinapuntahan si Saul kasi. Mula sa kung saan siya nagsimula hanggang sa kung saan siya nagwakas, wala siyang napuntahan. Kapag namatay ka sa dulo ng iyong buhay, ikaw ba ay lalago at makaka-impluwensya ng maganda sa buhay ng tao sa paligid mo? May mga nangyaring pagbabago. O nananatili ka lang sa iyong kinatatayuan. Napako ka na doon. Maaaring iba na ang wakas ni Saul. Natapos na sana niya ng maayos. Nagsimula siya ng maayos. Mahina ang pagtatapos. At tandaan ang sinabi niya, inamin niya sa chapter 26. Sabi niya, naging hangal ako at napakalaki ng kasalanan ko. Sa English, mas maganda no? Sabi niya, I have played the fool and I have erred exceedingly. Exceedingly pa. Hindi yung nagkamali. Exceedingly pa. Kaya kapag namatay ka, hanggang saan ka na mula sa kung saan ka nagsimula. Kasi baka mamaya, okay na ako. Nasave na ako ng Diyos. Stay put. Hintayin ko na mamatay ako. What happened? Right? Kaya, nagbukas ang buhay ni Saul. Hindi natin alam kung kailan magwawakas ang ating buhay. Kaya araw-araw, bawat pag-aaral ng salita ng Diyos, bawat pagpupulong tulad nito, isang pagkakataon nito para sa atin na pag-isipan ng mga bagay-bagay at gumawa ng tamang desisyon sa buhay na nakakaayon sa kalooban ng Diyos. Yung will ng Panginoon, tulad ni David. At ang pinakamahusay na choices ay nakatuon sa buhay na walang hanggan, with eternity in mind. Gusto ko munang putulin yun kasi
Sabi ng asawa ko, ba't mo suot yung sapatos na yan, lumang-luma na yan? Sabi ko, alam mo, ito na yung katapusan nito eh. Kasi nung nagsimula ako doon sa simbahan na pinagsilbihan ko ng napakatagal, ito yung una kong sapatos. 2007. Tapos sabi kong ganyan, nagsilbi ako doon, akala ko okay na ginagawa ko, nagdadrums akong ganyan. Pero anong nangyari habang pagkatapos ko mag-drums, uuwi na ako. Kasi sasabi ko, nagsilbi na naman ako eh. Tapos na, di ba? Tapos minsan sasabihin sa akin nung worship leader, sasabihin niya, oh, magstay ka naman ng isang oras para marinig mo naman yung message. Pero nangyayari, nakatambay kami sa labas. Dahil sabi ko naman, nag-drums naman ako. Yan. Yun na yung service sa akin, service yun. For 11 to 12 years na nandoon ako, napako ako sa ganon. Buti na lang may pandemic. Yun ang providence ng Diyos. Yung pandemic, kasi kung hindi sa pandemic, hindi ako titigil sa bahay at makapag-isip-isip ng mga bagay-bagay. Kasi kung hindi dahil sa pandemic na yan, hindi ako tatawagin ni Jesus. Si Jesus. Tumawag sa akin si Jesus, sabi niya gano'n, pwede ka ba mag-drums? Dinala ako dito. At after 3 years, after 4 years, nakatayo ako dito, pero hindi ako nakapako. Diba? Hindi ako nakapako. Dahil naniniwala ako dun sa sa nakapako sa krus na tumulong sa akin na magbalik loob at magising sa katotohanan na ito ang pagsiservisyo. Ito ang pagsisilbi. Hindi yung napako tayo dun sa ginagawa lang natin. Diba? Buti na lang, hindi Ehipsyo yung pinabait sa akin. Si Jesus ang pinabait sa akin. Yun. Ito yun, we live the long game. Medyo mahirap to na, we live the long game. The final judgment. Yan dapat ang nasa isip natin. Meron daw cathedral sa Milan, sa Italy. Kwento ko muna sa inyo ito. May 3 pasukan at labasan sa cathedral na to na minarkahan ng 3 arko. Yung isa may roses pa eh, sabi dito. Sa arko na yun nakasulat, all that which pleases is but for a moment. Ang lahat ng nakalulugod ay saglit lamang. Yung pangalawa, sa kabilang dako, yung arko, sabi dito, all that which troubles us is but for a moment. Ang lahat ng problema ay panandalian lamang. Ngunit sa ibabaw ng gitnang arko, sinasabing, that only is important which is eternal. Ang walang hanggan lamang ang mahalaga. Mga kapatid, lahat ay lilipas. Lahat ng problema ay lilipas din. Ang tanging mahalaga sa atin ay yaong walang hanggan. Eternity. Long game. Long game. Ngunit maaaring mamuhay sana tayo na hindi katulad ni Saul. Yung ganung paraan. Hindi natin dapat ginagawa yung isip natin, dapat hindi tayo maging hangal, dapat maging matalino tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng isip. Sabi niya, ako'y naging hangal, sabi ni Saul. Nagkamali ako ng sobra. Hindi nagkamali lang, sobra pa. Manatili tayong matuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos at makilala ng gusto ang Diyos at ang kanyang kalooban. Napaka-importante nun eh. Hindi lang yung nalaman natin na tayo ay diligtas. Alamin natin yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lagi natin saliksikin sa ating mga puso kung ano yung kalooban ng Diyos. Araw-araw, tanungin natin, Diyos, ano ba ang will mo sa akin ngayon, Panginoon? Ano yung direction mo sa akin ngayon? Tanungin natin ng Panginoon kasi baka sa umaga, pag gising na sa umaga, Facebook agad tayo. Wag yun, ang Facebook hindi nagbibigay ng direction eh. Ang direction lang niya, gastos. Yan, gastos tsaka oras. Huwag tayo maging hangal tulad ni Saul. Iwasan natin na maging mangmang sa kakulangan, sa kaalaman. Sabi sa Hosea 4:6, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nito tungkol sa akin. Yan sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Hosea, tayo ay may kaalaman, ngunit hindi sapat para makaintindi.
Ano ang kaalamang di natin nalalaman? Ang ating pagkilala sa Panginoon, ang kakulangan sa pag-aaral ng mga salita galing sa banal na kasulatan. Kulang ang kaalaman, hindi sapat. Hindi sapat na sabihin natin na pakiramdam ko o pagkakaintindi ko o feeling ko o para sa akin. Hindi pwedeng para sa akin kung ano sabi ng Diyos. Kung si Saul ay napahamak sa kapangmangan, ganun din tayo. Basahin ko sa inyo ito. Pag-isipan natin maigi ito. Bukas, ang simula ng natitirang bahagi ng ating buhay. Pagyamanin natin ang bawat oras. Ihanda ang sarili pa sa paglalakbay. Buksan ang isip. Ibalik ang kawalan ng katiyakan. Pakawalan ang mga tanikala ng pag-aalinlangan. At sana, pag-alabin ng apoy ng pagtuklas. Sana yun yung maging dasal natin, araw-araw. Kasi kung hindi, magiging mangmang tayo habang buhay. Huwag nating pabayaan yun. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong pagbibigay sa amin ng kaliwanagan, sa aming kakulangan. Kayo po ang nagbubukas ng isip namin, ng aming mga mata, ng aming isipan. Kayo po ang magbigay sa amin ng inyong salita para malaman namin ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Dahil alam po namin, Panginoon, na kami po ay napako lang sa isang lugar, hindi po kami lalago. At sana po ay magkaroon po kami ng katiyakan ng kaisipan na kung ano pong sinasabi nyo, yun po ang aming isabuhay. Hindi lang po yung aming iniisip na akala namin tama, akala namin ito yung dapat na gawin, dahil baka may masaktan kami o baka mayroon kaming matisod. Pero kung iyon po ay inyong salita, alam po namin na iyon po ang inyong kalooban para sa amin. Na alam po namin, Panginoon, na kayo po ang magbibigay sa amin ng direksyon simula bukas, simula mamaya, na kung ano po yung mali namin ginawa sa nakaraan, ang gagawin namin sa hinaharap ay para sa inyo. Hindi po kami titigil, Panginoon, na saliksikin ang inyong salita. Ano man pong lengguwahe ito, Tagalog, Ingles, kung matuto po kami ng Spanish, kung matuto po kami ng Greco, kayo pong magbibigay sa amin ng kaliwanagan kung ano man po ito. Dahil ang inyo pong pagtuturo ay lalayo po kami sa kapampangan. Kayo po, Diyos, ang magpapatuloy sa amin at makita namin ang inyong lakas sa aming kahinaan at magpatuloy sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.